Luka at Giannis nanguna sa All-Star voting. Maxey ginulat ang lahat sa fan vote sa East. Warriors nag-bounce back sa huling outburst ni Curry. Melton at Richard pinakita kung bakit kinuha sila ng Warriors. Hindi na dapat ikagulat na nais ng mga fans ng NBA na makita ang pinakamalalaking star ng liga na maglaro sa All-Star Game. Ipinahayag ng mga fan ng basketball ang kanilang boses nitong araw nang ilabas ng NBA ang resulta ng unang yugto ng fan voting para sa 2025-2026 NBA All-Star Game. Dahil dito, hindi rin nakapagtataka na nangunguna si Los Angeles Lakers star Luka Doncic sa lahat ng nakuhang votes sa Western Conference, habang nangunguna naman si Milwaukee Bucks big man Giannis Antetokounmpo sa Eastern Conference. Ang dalawang player na ito ay nangingibabaw sa natitirang bahagi ng liga, bagamat may bahagyang kalamangan si Doncic kay Antetokounmpo sa dami ng botong nakuha mula sa mga fans. Sa West, kasunod ni Luka sina Nikola Jokic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander at Victor Wembanyama sa top 5. Samantala, sina Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Cade Cunningham at Donovan Mitchell ang nasa likod ni Antetokounmpo sa Eastern Conference. Bagamat hindi ang mga fans ang gagawa ng pinal na desisyon kung sino ang makakasama sa All-Star Game, malaki pa rin ang bigat ng kanilang votes. Ang fan voting ay bumubuo ng 50% ng kabuuang votes. Ang mga players at isang panel ng media voters ay may tig 25% ng final vote. Maglalabas ang NBA ng ilang voting updates bago tuluyang mabuo ang mga All-Star team. Ang susunod na update ng botohan ay nakatakda sa January 6. Magiging bahagyang kakaiba ang format ng NBA All-Star Game ngayong taon kumpara sa mga nakaraang edisyon. Sa halip na tradisyonal na laban, magkakaroon ng round-robin tournament na lalahukan ng 3 teams. 2 sa mga ito ay bubuuin ng mga players na Amerikano, habang ang ikatlong team ay binubuo naman ng mga internasyonal na stars mula sa iba't ibang bansa. Sa kabuuan, 4 na laro ang itatampok sa event at bawat laro ay tatagal ng tig 12 minutes. Layunin ng bagong format na magbigay ng mas mabilis, mas kompetitibo at mas kapana-panabik na karanasan para sa mga manonood at players. Magsisimula ang mga pagdiriwang ng NBA All-Star Weekend sa February 15, 2026. Gaganapin ito sa Intuit Dome sa Inglewood, California na siyang home arena ng Los Angeles Clippers at isa sa mga pinakabagong pasilidad ng liga. Sa kabilang balita, isang pangit na pagkatalo sa overtime laban sa Toronto Raptors kung saan muling nasayang ng Golden State Warriors ang kanilang kalamangan sa fourth quarter ay kinailangang agad kalimutan dahil may laro sila kinabukasan sa Brooklyn laban sa Nets. Ang naging tugon ng Warriors ay isang panalo kontra sa Nets sa Barclays Center, tinalo ang isa sa mga pinakamainit na team ng NBA ngayong buwan. Ang Warriors, na ngayon ay may record na 17-16, ay may isa na lamang laro ngayong taon kung saan mai-enjoy ni Stephen Curry ang kanyang pagbabalik sa Charlotte laban sa Hornets sa bisperas ng bagong taon. Pinagsama ni na Curry at Jimmy Butler ang 48 points, habang 14 points naman ang naiambag ng natitirang 3 starters ng Warriors. Nanalo sila sa laban sa turnovers, mas marami silang rebounds kaysa Nets, nag-shoot ng 28 of 34 sa free throws at nakakuha ng kontribusyon mula sa buong roster. Nalampasan ng bench ng Warriors ang bench ng Nets sa 58-27 at lahat ng 8 players na galing sa bench ay may positibong plus and minus. Para bang hindi pa sapat na naglaro si Curry ng 41 minutes at umiskor ng 39 points noong nakaraang araw. Wala nang ibang road arena kung saan mas mataas ang scoring ni Curry kaysa sa Barclays Center. Bago ang laro nitong araw, may average siyang 30.1 points kada laro laban sa Nets sa kanilang home court at handa siyang gawin ang lahat para maibalik ang Warriors sa winning column. Tiniyak ni Butler na may maaasahang katuwang si Curry. Pinakamalinaw ito noong third quarter. Naka 10 consecutive points si Curry para sa Warriors at pagkatapos ay pinanood niyang si Butler ang umiskor ng huling 11 points ng team nang wala siya sa laro. Perpekto si Butler sa third quarter, 4 of 4 sa field at 5 of 6 sa free throws para sa 13 points, habang ang 10 points ni Curry ay mula sa 3 of 4 na field goals at parehong free throws. Ang dalawa ay umiskor ng 23 sa 30 points ng Warriors sa third quarter. Sa fourth quarter, umasa ang Warriors sa kanilang lalim ng lineup. Sa larong malamig ang Warriors sa 3-point range, ang 5 3-pointers ni Curry ay kalahati ng kabuuang 10 ng team. Hindi nagtangka si Butler ng kahit isang tres. Sa free throw line niya ginawa ang pinsala kung saan 11 of 12 ang kanyang attempts.
Dahil naglaro si Al Horford ng 17 minutes noong Lunes sa unang laro ng back-to-back at hindi naglaro si DeAnthony Melton upang mapangalagaan ang kanyang kalusugan, nagpalitan ang kanilang papel nitong araw. Bumalik si Melton at nagpahinga naman si Horford. Ito ay sa ikalawang araw ng back-to-back matapos mag-overtime at matalo ang Warriors sa Toronto noong nakaraang laban. Maagang bumaling si Steve Kerr sa kanyang bench at may ilang sorpresa sa kanyang rotation. Si Gui Santos ay hindi naglaro sa huling dalawang laro, ngunit siya ang unang ipinasok ni Kerr mula sa bench nitong araw dahil sa kanyang laki laban sa mas malaking team ng Brooklyn. Gumamit si Kerr ng 10 players sa unang quarter at 13 bago mag-halftime kung saan sumali sina Buddy Hield, Pat Spencer at Will Richards sa second quarter. May 14 na malulusog na players ang Warriors na available nitong araw. Si Jonathan Kuminga lamang ang nanatili sa bench na naka-warm-up gear, ngunit malaki ang naging epekto ng mga desisyon ni Kerr. Lahat ng 8 bench players ay may positibong plus and minus sa first half at nalampasan ng reserves ang Nets sa 33-13. Si Brandon Podziemski na naglaro ng 10 minutes sa first half bilang plus 9 na may 4 na puntos at 2 rebounds ay nagsimula sa third quarter kapalit ni Quinten Post. Ang closing lineup ay binubuo ni Curry, Butler at Green kasama sina Melton at Richard. Walang mas mahusay sa fourth quarter kaysa kay Richard. Ang rookie ay naglaro ng 11 minutes bilang plus 13. Umiscore ng 10 points at kumuha ng 2 steals. Si Melton ay may pinakamataas na plus and minus sa laro na plus 26 at pangalawa si Richard na may plus 22. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, ilang linggo na lamang bago ang January 15 at wala pang 2 buwan bago ang trade deadline sa February 5, nagsisimula ng mabuo ang mga senaryo kung paano mapapahusay ng Warriors ang kanilang roster. Maaaring makatulong ang 2 players mula sa kanilang nakalaban nitong araw. Iniuugnay sina Michael Porter Jr. at Nick Claxton sa Warriors at kapwa mahigpit na binabantayan ng mga fans. Hindi nagtagal upang makita kung bakit. Nang magkaroon ng 8 puntos ang Warriors, may 8 puntos na rin si Porter. Iniscore niya ang unang 3 puntos ng laro mula sa isang maluwag na corner 3 at tinapos ang first quarter na may 10 points. Ikalawa o ikatlong option lamang si Porter sa Denver kasama ang Nuggets. Laban sa Warriors, patuloy niyang pinatunayan kung bakit kaya niyang maging pangunahing option sa pinakamagandang season ng kanyang career. Umabot sa 17 points si Porter sa halftime, 7 puntos na mas marami kaysa sa leading scorer ng Warriors noon na si Curry na may 10 points. Siya pa rin ang nangungunang scorer ng laro na may 25 points matapos ang 3 quarters. Ang 27 points ni Porter ay tie sa pinakamataas sa laro kasama si Curry na umiscore mula sa 3-point range, mid-range at sa ilalim ng ring. Samantala, kahit na may career high average si Claxton sa puntos kada laro, marami pa siyang ibang naiaambag. Kung nasa Warriors siya, magiging ikatlong leading scorer siya na may 15 points mula sa 7 of 9 shooting at siya rin sana ang mangunguna sa rebounds na may 9, 3 steals at 3 blocks. Sa mga huling segundo, sinirado ng Warriors ang laro dahil sa mga steals ni Melton at Richard.